Isang maganda at mapagpalang araw bagong Pilipinas at sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po muli ang inyong tagapag-ugnay, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Samahan niyo po kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live. Mapalad tayo ngayong araw dahil makakasama natin ang dalawa sa mga itinalagang awardees ng Maharlikang Filipino 2025. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating guests sa pagpapaunlak ng ating imbitasyon na maging special guest po ngayong hapong ito. So live ngayon dito sa programang Straight from Team PNP, makakasama natin si Police Captain Wilfredo Y. Dizon at si Mr. Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master CEO Creative Voices. Dalawa sa mga naitalagang awardees ng Maharlikang Filipino 2025. Pwedeng bumati po muna kayo sa mga manonood, Captain Dizon at Sir Pocholo. Magandang hapon po sa mga nanonood ng programa, lalo na po sa mga kapwa-kawani ko ng Philippine National Police at sa mga member po ng ITAP o ng Internet and Association of the Philippines. Opo. Sir Pocholo, maraming salamat sa pagbisita dito sa Camp Crame, no? From Bulacan pa. So lumuwas kayo kanina ni Mrs. mo for the show, no? Yes, sir. Si Sir Pocholo. Kamusta, Sir Pocholo? Bati muna sa manonood natin. Hello, great day everyone. This is Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master. Opo. Si Sir Pocholo, mamaya ay mas kabibiliban natin pag nagpakita na ng mga samples later po. So, meron lang tayong ilang katanungan dito, Captain Dizon, taka Sir Pocholo, no? So, Sir Dizon, ikaw muna. So, short backgrounder about yourself and yung ano po yung nagpanalo sa inyo bilang Maharlikang Filipino 2025 awardee. And then ganun din sa inyo, same question, Sir Pocholo. Unahin po natin si Sir Dizon. I am currently the Deputy Chief of Police of Hagonoy Police Station. I am the owner and CEO of WillConnect Internet Communication Services. Siguro ang nagpanalo sa akin yung pagiging officer sa PNP, sa government sector at saka yung pagiging businessman ko sa private sector. Kumbaga sir, katulad ka din ng iba nating police na 24/7, naglilingkod talaga, no, sa mga kababayan natin. And minsan kahit tapos na yung trabaho talaga, na biglang papasok na task o utos at nandyan kayo palagi, sir. Tama, sir? Oo, tama. Ako. Si Sir Pocholo naman, para mas makilala ng ating mga manonood, sir. Actually, for the past 30 years now, I've been advocating for voice artistry. At sa sobrang pagmamahal ko sa artistry ng voice, especially voice acting. So since 16, I'm working already sa ABS-CBN bilang dubber, voice talent, broadcaster. So nakita ko yung opportunity na tumulong sa kapwa natin kabataan na itulong natin at 80% na mga nasa industriya ngayon simula. Mula broadcasting, voice acting, even teaching, reporting, name it, basta nagsasalita. Ayan, naturuan natin. At nakakatuwa. Dahil nung pandemic, hindi rin kami huminto. Nabuo ko yung Certified Voice Artist Program na kung saan hanggang ngayon, ngayong June 20 will be our 5th anniversary na. But the company will be celebrating its 20th anniversary ngayong October 25. Congratulations for those, Sir Pocholo. Sa mga estudyante at mga nais mag-enroll, pwede mo ibigay yung detalye, Sir Pocholo. Ayan, so sa mga gustong mag-try in voice acting, especially ngayon, di ba, sabi na, mamamatay na raw yung mga voice over kasi sa AI. Totoo yon kung hindi sila mag-a-adapt. So ang maganda sa ginagawa ko, tinuturo ko rin yung artificial intelligence adaptation and pag-accept ng mga artists, no, na pag hindi sila nag-accept, either they adapt or depart. So isa yan sa mga tinuturo ko. So hanapin nyo lang Certified Voice Artist Program and Certified AI Creators Program. Sa mga manonood natin, para lalong mas ma-motivate at mas madaling mapaniwala dun sa mga sinasabi ni Sir Pocholo, magbibigay si Sir Pocholo ng sample ngayon. Dahil si Sir Pocholo, yung boses dun sa, ito yung
Itong, what's this? Yung trending show nung millennial days, itong sa F4, no? Sa Meteor Garden. Siya yung tatay ni, ni Shansai. So, Sir Pocholo, pwede ba kayo mag-sample nun? Ipagkwento muna ako, Sir. Sige, short background kasi about that. para yung mga nanonood, makarelate sila. Kasi nung bata ako, nung ako ay lumalaki sa Maribeles, Bataan, wala kaming TV. So the only means of entertainment na meron kami, radio. So tuwing gabi, nakikinig ako sa DCRH ng radio drama. So naririnig ko yung isang gabi ng lagi. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha? Lolo Tasyo, ang sarap maglaro sa puno eh. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, apoy, huwag kayong maglaro dyan, yan tuloy, ginabi tayo. Ha? Lolo, may gumagalaw! Yung puno na buhat! Naku, huwag kang mag-alala, Apo, hindi mo ba alam, ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Psst! Humanda ka sa akin, puno, itong bagay sa'yo. Ya! Ha? Patay na yung puno. Ang galing mo, Lolo! Hindi ako ang lolo mo, ako si Kapitan Kangkong. Ganun mo. So ginagaya ko, unknowingly, yung ginagawa ko, hindi ko naman tawag dun, syempre bata ka, 7, 8 years old. So, na-realize ko, this is another art. Kasi maraming galing sumayaw, kumanta, umarte, mag-drawing, name it. Pero yung voice acting, something new. Although matagal na pala siya. Oo. Before pa ma-penetrate ng K-pop, no, yung mga kabataan natin ngayon, nauna na yung F4 syempre, Meteor Garden. Naman, the original. So, Sir Pocholo, pwede ba sample naman dyan bilang tatay ni Shansai? Ayun, actually, ang director nito, yung aking mentor, na last year na maalam na rin, walang iba kundi si Sir Danny Mandia. Siya talaga, he is the father of modern dubbing sa Philippines. Siya ang director din nun. So noon, actually kagagaling ko ng Amerika noon eh. May nauna pa sa akin na hindi bagay yung boses. So, pinalitan yung sa episode 2 ako na yung pumasok. So yung eksena niya gano'n. Ano bang ginagawa mo dyan, Sanchay? Hindi ba sabi ko sa'yo? Naku, wag mong, akin na lang yan. Huwag mong sayangin yan. Alam mo ba, nung panahon namin, nagbebenta pa ako ng dugo para lang makakain. Yan, wow. Naalala mo yan? I still remember, kahit yung asawa niya, yung dialogue nila, di ba? Mag-uwi si Sunshine, galing school, then nabubuli siya. Ayun, nakakatawa yung parents niya pa rin. Kasi nung panahon na yun, sobrang, wala nang ibang klase yung phenomenon na yun eh. No? Mawawalan ng tao pag alas 4 ng hapon sa kalye. Nanunood lahat. And for sure, Sir Paolo, itong talentong Pocholo, ay magtutuloy-tuloy. Sir Pocholo, and for sure, magtutuloy-tuloy itong talentong ito. Kasi mismong dito sa studio, may mga voice-over talents din. Actually, kanina nga ay volunteered to be the voice of PNP no, sa mga announcement. Volunteer walang bayad. Wow. So kasi I believe our voice is a gift from God. And it's how we use it, that's our gift back to God. So binabalik ko lang sa Diyos sa pamamagitan ng pagbigay din ng aking boses na walang hinihiling na kapalit maliban sa gamitin ito sa kabutihan at para pataasin ang pagkatao ng iba. Apo. Thanks so much for that, Sir Pocholo. Talagang noble cause din, no? Yan guys, narinig nyo kahit pro bono, as long as public service, pwedeng ibigay ni Sir Pocholo yung servisyo niya sa atin tulad dito sa PNP. And then going back to kay Sir Dison po. Sir, ano yung maiko-consider nyo na highlights ng trabaho nyo bilang isang pulis sa Hagonoy? And then yung mga maiko-consider na naging hamon or challenges in the past, sir? Ako siguro ang highlights ng career ko, I was featured in Gasabelgas Scene of the Crime Operatives na program twice. Then I became the Junior Officer of the Year for Police Operation in 2017 ng Bulacan. And then I was once awarded din dito mismo dyan sa background natin during the time of former Chief PNP Marquez with former Secretary Mel Sinense, DILG Secretary. Wow. Doon naman sa business-wise, sa private sector, I am the former National President of Internet and Technology Association of the Philippines. So buong Pilipinas siya.
and the a member of Fiberbro Internet Communication Service and the owner of WillConnect Internet Communication Service na nag-ooperate sa Bulacan. Wow. Opo, kapwa Bulakenyo. Captain Dizon, naway dumami pa yung katulad nyo sa mga alagad ng batas, no? Nakatulong sa ating mga otoridad, lalo-lalo na yung mga bagong civil na police ngayon. Then, Sir Pocholo, ikaw naman, ano yung mako-consider mo na most challenging moment mo bilang doon sa voice-over? Challenging. Every day is a challenge sa akin eh. Kasi di ba tayo, kumbaga, hindi natin alam kung anong mangyayari, lalo na ngayon. There's a lot of things happening in the world, no? From leadership to economy to technology, especially now, artificial intelligence. So, kasi minsan nawala yung boses ko, nagkasist ako sa vocal cord. So, wala talaga akong boses. So, imaginein mo, para kang si Michael Jordan na naputol yung paa. Hindi ka makapag-dunk. Parang even you are the greatest of all time, pag nawala yung gift na yun, you cannot be that person anymore. So, sabi ko, ano yung isang bagay na kahit wala akong boses, na kahit hindi na ako mag-record, ay magagamit pa rin yung boses ko. And here comes artificial intelligence. Yung tinatawag na voice cloning. So, nagpakadalubhasa ako dito. Ako mismo nag-program, ako nag-aral, ako nag-clone, ako nag-machine learn. So, until I became the only Filipino voice AI sa buong mundo. Wow. Na patuloy na ginagamit ng mga iba't ibang organisasyon, no? Yung boses ko, magugulat ka na lang. Ginamit doon sa mga NGO, ginamit dito sa mga na hindi kayang bayaran yung mga traditional na mga voice talent at mga ganit ng mga recording studio. Okay. Na ang laki-laki ko maningil tapos ibibigay lang naman din sa talent, maliit, 'di ba? Yung ngayon direkta na tao sa AI. So wala ka ng middleman, wala ka ng ad agency, wala ka ng recording studio, wala ka ng caster. So this is wonderful kasi this is the only time in history na na-democratize lahat. Na wala ng taong iisang magkukontrol at iisang maghahari-harian at yung mga taong mga nauna na ayaw nilang magbigay ng oportunidad sa mga bago. Ito na yung chance nila. At yun ang goal ko. Iparating na ang AI hindi siya kalaban ko. Hindi. Ito ay ikaw kumbaga na-duplicate mo sarili mo, na magnify mo yung tool na yan na makakatulong pa sa iba na hindi mo na kailangan gawin yung traditional mong lagi mong ginagawa. That's truly wonderful. Tapos you remain humble, Sir Pocholo. Sa mga nais kumontak sa'yo, sir, pwede ka magbigay ka ng information to contact you. Paki-google na lang po who is the best Filipino voice talent. Wow. Joke lang. Paki-hanap na lang po sa Facebook, The Voice Master. Ako po ay nagbibigay ng napakaraming libreng workshop. At marami po akong ginawang video sa YouTube, Facebook, Instagram at TikTok na nagtuturo ng AI ng libre. So, kung ano yung mga technology na bago, mag-subscribe lang kayo sa Balitang AI. So, ako lang ang tanging Filipino na gumawa ng ganitong balita na nagtuturo ng mga sikreto ng iba na ginagawa ng iba, gine-gatekeep nila kasi feeling nila kapag nalaman ng iba, alam mo yun, matatalo sila, which is true naman din, again. Ako ayoko kasi ipagdamot ang impormasyon dahil yan ay isa ring biyaya na dapat ipinapakalat katulad ng ginagawa natin dito sa PNP. Na we inform people na, di ba, ilang tao na, halimbawa, mga ilang pulis na gumawa ng masama, hindi naman lahat ng pulis masama. So, maraming magandang ginagawa ang pulisya na dapat nalalaman din ng mga tao. Tama yan talaga. So much agreed on that, Sir Pocholo. Ako mismo, ayon araw-araw kasama ko sila. Talagang maliit na porsyento lang yung mga nagiging pasaway at iwaling polis. Yun nga, sad to say, yung isang mali na tatabunan yung mabubuting gawa. Ito yung panahon na dapat ay pakalat natin ang kabutihan naman. So we're halfway na, Captain Dizon, Sir Pocholo, and then going back to Maharlikang Filipino 2025 awards, no? So, sa inyong opinion, ano yung kabutihang dulot ng pagpaparangal na tulad nito? Lalong-lalo na coming from iba't ibang sectors yung mga award nila. Sa iyong pananaw, Sir Captain Dizon? Sa akin, personally, kasi ang karir ng isang pulis, marami ring ups and downs. Alam niyo naman yun, may mga prone tayo sa mga administrative case, saka sa mga
So, maganda yung may mga ganito rin na nagbibigay ng award for para ma-neutralize yung mga ibang factor na nagpapapangit sa imahe ng PNP. Yes, sir. Magandang pambalansa rin Ang talaga, balance. no? Kasi ano yan third party yan, hindi yan Yes. within the organization. So, sabi nga nung interview kanina, meron silang validation, meron silang council na kung saan yung mga nominees, pinabackground din nila. So, maganda rin yung merong third party na tumitingin, nag-investigate dun sa tao na nominate, then eventually ma-awardan siya. Yes, sir. So much agreed on that. Your opinion, Sir Pocholo? Para sa akin, hindi lang opinion, kundi ito ay statement, no? Na ang isa sa mga pinakamahalagang ginagawa ng Maharlikang Filipino Award ay pag-recognize sa mga taong hindi nare-recognize. Pagbibigay boses sa mga taong hindi nabibigyan ng boses. So, hindi katulad ng mga artista, mga sikat na tao, mga malalaking, alam mo yun, mga kumpanya na sila may laban eh. Ito yung nabibigyan ng oportunidad yung mga simpleng mamamayan at simpleng taong gumawa ng isang kumbaga great things, no? Mga dakilang gawain para sa kapwa niya Filipino. Sobrang bilis ng oras. Second to the last question na natin. So, sa tingin niyo po, ano yung patuloy na maaasahan ng ating mga mamamayang Pilipino mula sa inyo, Captain Dizon, and sa inyo, Sir Pocholo? So, sa akin, sa part ko, bilang pulis, pagpapatuloy ko yung taos-pusong pagsiservisyo sa bayan, giving my all, physically, emotionally, and intellectually, sa pagsiservisyo sa ating mga nasasakupan. The same manner, yung business ko, nakakatulong din siya kasi nagsiserve siya ng internet sa mga lugar kung saan remote area. So yun, saka mababa yung presyo niya kaya medyo friendly siya sa mga medyo nasa laylayan. So yun po. Tapos minsan, magbibigay din po kami sir ng yung company ko, nagbibigay din ng mga tulong sa mga komunidad. Lalo yung mga relocation site sa Pande, sa Bulacan kung saan kami nakatira. Yun po, ginagamit ko po yung biyayang binigay sa akin para may pagkaloob din, may return sa community yung biyaya. Captain Dizon, sige, explore tayo ng konti dyan. Lalo na yung mga far-flung communities, no, o barrio, let's say sa Bulacan. So, paano natin sila natutulungan, sir? Yun po, katulad po ngayon, sir, naipasa yung Konektadong Pinoy Act. Yun po, it aims to eradicate the digital divide. So, ibig sabihin, dapat lahat ng Pilipino konektado sa internet. Dahil yun naman yung yun talaga ang business, ang negosyo, minsan online job, online work, online class. So, lahat yan nakaangkla sa sa digital connectivity eh. Yes, sir. So, kami, mga small players, katulad nga nung sabi ko sa inyo, ako yung naging presidente ng Internet and Technology Association of the Philippines, composed yan ng napakaraming mga small players po. Kami, ang aim namin is to connect everybody. So, yung mga hindi napupuntahan ng mga malalaking telco, tulad ng mga, alam niyo na, malalaking telco, tulad ng mga bundok, yan, inakit namin yan. Kami ang nagsiserve sa kanila, kahit yung mga islands, para ma-connect natin sila. Kasi, yan talaga napaka-importante. Yes, sir. Sobrang importante talaga, lalo na doon sa mga police na nasa, mga nugnog na lugar, yung mga, talaga, malayong ibayo pa. Sobrang laking tulong talaga ng internet, lalo na kung may mga compliance sila. Sir Pocholo, what about it po? Ayan, ang maasahan nyo, patuloy ko pa rin i-share yung gift ni Lord sa atin, which is yung boses natin. And sabi ko nga, imbes na gamitin mo sa kasamaan ng salita, kasi without the voice, walang salita. No? Kasi tayo mismo yung boses ng Diyos eh, naniniwala ako. Without the human voice, the world will perish. Kasi we will not have a chance to kumbaga, express ourselves, to know what we feel, di ba? Napakahirap sabihin na mahal mo ang isang tao kung hindi mo sasabihin. Hindi mo pwedeng iparamdam lang. Kasi maraming umaasa, kaya maraming sasaktan. So much agreed, Sir Pocholo. So yun. Talagang galing sa sa isip, taka sa puso talaga, no? Kaya napansin ko kasi, lalo lang sa panahon ngayon, masyadong ginagamit ng kabataan at ilang mga tao na masasama ang hangarin. Sila yung naririnig, At sa pangbubudol, maraming mga, ang tawag ko dyan, mga budol con. Mga budol na con pa. Alam mo yung pag sinabi yung con, di ba? Con artist. So, sabi ko, kailangan may mga tao magsalita. Kasi for
for evil to prosper is when good men do nothing. I know I'm a good man. I'm a good person. So, kailangan iparating kasi ang masama, yung good pa yun ang giging masama pag, di ba? Pag nagsalita eh. Pero hindi. Ako naniniwala pag masamang tao ka, masamang tao ka. Walang tao nagbabago, lalabas na ng totoo. Pero pag mabuting tao ka, kahit anong gawin sa'yo, mabuting tao ka. You cannot put a good man down. Tama. Kahit maraming manira sa'yo, maraming magsalita ng negatibo, alam mo sa sarili mo, kasi their opinion is nothing because kumbaga yung reputation mo exceeds anyone's opinion. Opo, tama yan, Sir Pocholo. Actually, last week lang, no, kausap namin si PAOK USEC, si Sir Gilberto Cruz, at inamin niya sa amin na even up to these days, ang daming scammer pa din. Yes. And then yung mga lending na puro Yes. kalokohan. Actually, So, wag natin hintayin yung sarili natin na Opo. matrap dito sa mga nag-scam at nagpapa-lending ng ganito. Saka sir, ako'y tumutulong sa pag-identify ng mga fake news. Kasi ako naniniwala ko, dahil sa advent din ng technology, especially AI, ngayon lalo na yung VO3 na gumagawa ng mga fake video, maraming naluloko. At maraming gumagamit niyan sa panloloko talaga. At ako, kakampi niyo ako ng PNP para to identify. Kasi isang tingin ko lang alam ko AI. Opo. Ito ba AI o ng hindi? Kasi that's my, kumbaga yan ang forte ko eh. So, at tinuturuan ko din silang gamitin sa kabutihan. Kasi ang AI is a tool. So, it reflects what kind of person you are. Kung mabuti ka, sa mabuti mo yung gagamitin. Kung sa masama ka, sa masama. Parang baril din yan. Either you protect or you kill. Wow. Thanks so much, Sir Pocholo. Sobrang words of wisdom yun, no? So, yun, parting words na tayo. Captain Dizon, Sir Pocholo, pwedeng mag-invite po tayo o ipamalitan natin itong darating na Maharlikang Filipino 2025 awarding po sa darating na June 20 sa Okada, Manila. Sir Ethan, medyo babati na rin tuloy ako. Sige. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. So unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa akin, sa karir, sa hanap buhay, sa negosyong pinagkaloob niya sa akin. Binabati ko po yung mga member ng Internet and Technology Association of the Philippines, mga maliliit na players na ngayon ay nare-recognize na. Hindi yung aking mga kasama sa Fiberbro, Internet Communication Services at empleyado ng WillConnect Internet Communication Services. At binabati ko na rin po yung mga kapatid sa MCGI. At nagpapasalamat po ako sa Maharlikang Filipino Awards sa pagre-recognize niya unang-una sa akin, sa mga katulad ko na sabi nga nila, performing outstanding sa mga kanya-kanyang field. Maraming salamat. So ito sa ating pong programa, maraming salamat po. Ayan, first of all, I would like to say thank you kay Ma'am Benny, no, for inviting me kahit mabilisan lang. Kasi pag yan tumawag, automatic eh. You can say no kahit busy. Pero sa Maharlika Filipino Award, of course, and to all people na naniniwala na sa kakayahan ng bawat isa, no? Especially dito sa ating programa na para kumbaga programa na nag-i-inform, nag-i-inspire, nag-i-involve at nag-i-empower ng ating kapwa Filipino. So, if you want to learn more about what we do, ayan, check out Creative Voices and The Voice Master. Marami po kayong matututunan doon at lahat po yun libre naman. At kung gusto niyo naman may bayad, meron din kami yung Certified Voice Artist Program naman. But I gave 50% discount for 20 years, hindi na po ako nagtaas. Kasi naniniwala ako, dapat nga kung maaari ang edukasyon ay libre para sa lahat. So, kailangan lang mayroong panggastos ng konti at abonado pa nga ako doon para lang tuloy-tuloy kasi naniniwala ako. Kailangan maipakalat ang kapangyarihan ng boses mula sa tao hanggang teknolohiya at sa kapwa-tao. Sir Dizon, Captain Dizon, Sir Pocholo, maraming salamat sa lahat ng mabubuting gawa nyo at advokasya. No? So muli po, pinapasalamatan natin. Iyon, si Police Captain Wilfredo Y. Dizon, PNP member, at si Sir Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master, CEO Creative Voices.
So masaya at malugod din po nating binabati bilang Maharlikang Filipino Awardee para sa taong 2025 ang ating mga kasamahan dito sa PICA-G. Una po sa ating beloved Director, si Sir Police Brigadier General Marvin Josie Saro bilang Distinguished Maharlikang Filipino in Public Service through Law Enforcement. Gayon din ang ating TV and Radio Section Chief, si Sir Police Captain Nomer Barsa Macaraig bilang Distinguished Maharlikang Filipino Excellence across Public Service and Newscasting. At ang inyong pong abang lingkod bilang Distinguished Animal Welfare Hero and Advocate. Ayun, handog ko po ito sa lahat ng mapagmahal sa mga hayop at kalikasan. Maraming salamat Ma'am Benelyn Amigo Molina at sa lahat ng board po and staff ng Maharlikang Filipino. At syempre po, double congratulations sa Police at Your Service TV program, ang ating longest running TV program po ng PNP bilang Distinguished Magazine Type Informative and Public Service TV program. Gayon din sa ating PNN or Police News Network bilang Distinguished Social Media News Program. Binabati ko po kayong lahat, Ma'am, Sirs. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay aming matulungan. Maaari po kayong tumawag sa ating PNP isumbong sa 0917-847-5757 at sa ating emergency hotline 911. Kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG sa mga numerong makikita nyo po sa inyong mga screen. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa aming butihing Director, Police Community Affairs and Development Group, na si Police Brigadier General Marvin Josie Saro, kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong lingkod, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Ito pa rin ang inyong programang Straight from Team PNP Facebook Live.